Alora's POV. Isang buwan ko nang iniiwasan si Nathaniel at nagpapasalamat ako na hindi naman niya ako ginugulo. Gusto ko ng tahimik na buhay. Yun nga lang ay parati ko siyang nakikita na kasama si Joy. Kahit na nasasaktan ako ay kinikimkim ko na lang. Nakaakbay ito kay Joy. Minsan ay nagkakasalubong kami. Kasama nito si Joy at ang sweet nilang dalawa. Umiiwas na lang ako ng tingin. Yes, nasasaktan ako. Dahil may nararamdaman din ako para kay Nathaniel. I think I am in love with him. Hindi ko alam kung kailan ko to nadama, basta alam ko mahal ko siya. Pero kailangan kong gawin ang tama. Hindi kami bagay, may mas nababagay sa binata. Sa susunod na linggo ay graduate na ako. Titigil muna ako ng 1 taon bago ako kumuha ng bagong kurso. Gusto kong tulungan si Mami sa mga negosyo nito. Papasok kami sa cafeteria kasama ko si Susie at sa sobrang ingay ng mga estudyante. Dahil nga pumasok kami ay nawala ang ingay. I hate noisy people. Natapos na din kasi ang bagong cafeteria at nailipat na ang lahat. Ang lumang cafeteria ay under renovation para sa kinder at preschool. Ang dami kong plano sa paaralan na ito. Kahit nawala na ako sa paaralan na ito ay parte pa rin ako sa council. Dahil nga ako may-ari ng school na to. Kaya kailangan na mag-elect muli ng panibagong president ng student council. Busy ang buong school dahil sa nalalapit na graduation. Kaya sa cafeteria kami ngayon nakatambay. Kakatapos lang din kasi ng practice namin para sa graduation. Nakita ko si Nathaniel sa tabi ni Joy. They always together. Sa bagay, sino ba ako para masaktan? Nagsiselos ako. Yes, aaminin ko. Nasasaktan ako? Yes, I am hurt deep inside. Pero anong magagawa ko? Itong gusto ko. Ako nga ang magtulak sa kanya palayo. Ginusto ko to, kaya dapat kong panindigan. Siguro nararamdaman ko para sa kanya ay mawawala din. Sa paglipas ng panahon, ipinagwalang bahala kong grupo ni Nathaniel at nag-concentrate ako sa pagkain. Dahil gutom na din ako ay naparami ang kain ko. Ang lakas mong kumain ngayon, sambit ni Susie. Napalakas pang pagkakabanggit nito. Ano naman, gutom ako. Sabi ko sa kanya. Talaga namang gutom ako. Hindi ka naman matakaw ah. Hindi ka naman dating ganyan. I just roll my eyes. Anong gusto nitong palabasin? Nabuntis ako? Dinatnan kaya ako. Ilang araw after sa nangyari sa amin ni Nathaniel. Kaya nagpapasalamat ako to walang mabuo. Anong gusto mong palabasin? Nabuntis ako? Gusto mong magpiti pa tayo ngayon or pumunta tayo sa doktor? Hamon ko dito. Hindi ito nakaimik. Nawalan na ako ng ganang kumain kaya iniwan ko silang lahat. Tumayo ako tinalikuran ko sila. Ang ayaw ko sa lahat ay ang pangunahan ako. Nagmamadali akong pumunta sa gym na may humablot sa aking braso. Ano ba? Sigaw ko. Nilingon ko siya. Are you pregnant? Agaran tanong ni Nathaniel. Nalaki ang mata ko sa tanong nito. Are you nuts? How come nabuntis ako? Porket mata ko kumain buntis na kagad? Excuse me. Dinatnan ako ilang araw pagkatapos nung may nangyari sa atin. And I am thankful of that. Kasi hindi mo ko nabuntis. Sabi ko sa kanya. Dahil nasa braso ko ang kamay ni Nathaniel ay inalis ko to. Umaasa ba itong buntis ako? Nagpapatawa ba to? Akala ko. Mahina nitong sabi sa akin. Hindi ako buntis. Hindi pa ako handang mabuntis. Iniwan ko siyang doong nakatayo. Hindi ko siya nilingon. May nakita akong sakit sa mga mata nito. Pero binaliwala ko yun. Graduation na. Gayon din sa high school. Sa umaga kamit sa hapon sila Nathaniel. Ipinagpapasalamat ko yun na hindi pinagsabay dahil may hirapan lang akong iwasan siya. Lalo na't mag-best friend sila Mommy at Mami ni Nathaniel at Axel. Congratulations Alora! Bati sa akin ni Mommy. Initian ko siya. But I didn't expect na pupunta si Nathaniel at ang pamilya nito. Congratulations Iha! Bati sa akin ng Mommy ni Nathaniel. Nginitian ko to. Thank you tita. Tinawag na kami kaya dali-dali kami pumunta sa respected chair namin. Ilang oras din ang ginugol ng seremonya at natapos na din sa wakas. Dahil may handaan sa bahay ay pumunta kami doon kasama ang pamilya ni Nathaniel. Balita ko Romaline, mamamahala na si Alora ng mga negosyo nyo. Tanong ni Tita Sheila. Kumakain to? Yes, yun ang gusto niya.
bago siya sumabak sa panibagong kurso. Nakangiting wika ni Mommy. Wow, ano naman ang kurso na yon? Palalaking matang sambit ni Tita Sheila. Teacher, yun talagang gusto niya. Pinagbigyan niya lang ako. Sana'y ganyan si Nathaniel. Pero ibang gusto niya. Gusto niya maging army. Malungkot na sabi ni Tita. No ma, kukuha ako ng ibang kurso bago mag-army. Singit ni Nathaniel. Sana naman yung course na gusto ko ang kunin mo. Hindi na nagsalita si Nathaniel. Ano naman ang dahilan at nagbagong isip ni Nathaniel na kumuha ng panibagong kurso? Nasa kusina ako tabala sa paglantak ng dessert nang pumasok si Nathaniel. Hindi ko ito pinansin. Nagpatuloy lang ako sa pagkain. 1 taon pala ako maghihintay sa'yo. Sabi nito sa akin. Nakasandal ito sa counter. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi nito. What do you mean? Takang tanong ko. Hindi ba 1 taon ka na hindi mag-aaral? So 1 taon din ako maghihintay. Tumaas ang kilay ko. Wala kang dapat hintayin, Nathaniel. Wala namang tayo, kaya hindi mo obliga na hintayin ako. Napatayo ako at umalis na sa kusina. Iniwan ko siya doon na nag-iisa. Nang makalabas na ako sa kusina ay napasandal ako sa may pader. Hawak-hawak ang puso kong nasasaktan. Oh, ano nangyayari sa'yo? Tanong ni ate. Wala. Halika na, nandyan na si Axel. Sabi ni Mami pag-uusapan daw niyo ang kasal niyo. Sabi nito sa akin. Pero ramdam kong sakit sa tinig nito. Ate, tawag ko sa kanya. Huminto to. Gusto mo si Axel, right? Nanigas ito sa tanong ko. May pagkakaintindihan na ba kayo ni Axel? Tanong ko dito. 5 taon ang agwat sa akin ni Ate Erica. Hindi kami pwede dahil ikakasal na kayo. Sad nito. Pwede naman yung pigilan yun. Ako, gagawin ko lahat, wag lang matuloy ang kasal na to. Sabi ko kay ate. Humarap ito sa akin, lumapit ito sa akin. Iyan ang wag mong gagawin. Magpakasal ka sa kanya, yun ang nararapat. May luha sa mga mata nitong initian ko siya. No ate, akong masusunod. Ayaw ko makasal sa kanya, kahit kanino. Sabi ko dito, iniwan ko si Ate Erica doon sa may kusina. Hindi nila madidiktahan kung sinong pakakasalan ko. Dumating na nga si Axel. Nahuli kasi ito. Nandito ka na pala, Alora. Umpo ka na mapag-usapan natin ang kasal niyo ni Axel sa susunod na taon. Hindi nga ako magpapakasal, di ba? Sigaw ko. Bakit ang hirap niyang makaintindi? Sambit ko. Lumabas naman si Ate Erica kasunod nun si Nathaniel. Napatigil ang dalawa sa paglapit sa amin dahil sa sigaw ko. Kung pagpapatuloy niyo to, Mami, aalis ako sa bahay na to at hindi niyo na ako makikita pa kahit kailan. Final kong sabi. Umalis na ako sa harapan nila at umakyat sa kwarto ko. Ang ayaw ko sa lahat ay dinidiktahan ako sa lahat ng gagawin ko at ang pagpapakasal kay Axel ay wala sa plano ko. Kaya ginawa kong 1 taon bago mag-aral ay para makaiwas na ng tuluyan kay Nathaniel. Siguro sa pagbabalik ko sa pag-aaral ay mawawala na itong nararamdaman ko. Siguro sa pagbabalik ko sa pag-aaral ay makakalimutan ko na siya ng tuluyan. Dumapa ako sa kama. Ilang buwan na din mula nang magsimula akong mamahala sa mga negosyo ni Mommy. Next year ay mag-i-enroll na ako sa 2 kong kurso. Next year ay magkikita na naman kami. Napabuntong hininga na lang ako dahil kahit anong pilit ko sa sariling kalimutan si Nathaniel ay hindi ko magawa. Nagsisimula na din ako sa pagdi-date ng mga prospect na maniligaw ko. Para lang talaga maibaling sa ibang atensyon ko. Pero lagi akong bigo. Yes, tumatanggap ako ng manliligaw. Ginagawa ko to sa 2 dahilan. Una, para makalimutan ko si Nathaniel. Pangalawa, para itigil ni Mommy ang kasal namin ni Axel. Baka pag may ipakilala ko sa kanila na boyfriend ko, tigilan na nila ako. Abala ako sa pagpirma ng mga papeles nang pumasok ang sekretarya ko. Nginitian niya ako at inilapag ang isang invitation card. Ano yan? Tanong ko dito. Invitation card? I know, para saan? Tanong ko muli. Para daw sa anniversary ni Mr. and Mrs. Monticalvo. Umalis ng sekretarya ko matapos nitong ilapag ang invitation. Ayaw ko mang pumunta ay alam kong in-expect ni Mommy na nandun ako. Kaya kahit na maaga pa ay umuwi na ako dahil maghahanda pa ako. Mga 9 PM ang start ng party kaya I need to go there in time. Nagpaalam na ako kay Jerlyn, ang sekretarya ko. Nasa basement ako nang mamataan ko si Nathaniel. Naninigarilyo to. Akala ko tumigil na to sa bisyo niya. Pero bakit ang hot nitong tingnan? Paano ko makakalimutan na lalaking to kung panay ang pakita nito sa akin? Panay ang sunod nito sa akin? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Nasa harapan na niya ako agad.
at tinapon ng sigarilyo nito na makita ko. Tumaas ang kilay ko. I thought you would stop smoking, sambit ko. Minsan lang naman. Mababang tinig na saad ni Nathaniel. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong kong ulit dito. Hindi kasi nito sinagot ang una kong tanong. Sinusundo ka. No need, Nathaniel. Si Macy na lang sunduin mo. Walang ganang sambit ko dito. Nang lingunin ko to ay para bang umusli ang labi nito. Is he smiling? Umiling-iling na lang ako. Pumasok ako sa sasakyan ko. Binuhay ko ang makina at pinatakbo na. Tumingin ako sa rear mirror. Nakita ko si Nathaniel na sumusunod sa sasakyan ko. He also know where my condo is. Minsan na kasi nitong akong sinundan, kaya natuntun nito kung nasa ng condo ko. Nagparking ako at bumaba. Alam ko nakasunod sa akin si Nathaniel at pinagwalang bahala ko na lang yun. Napatigil ako nang makitang nakatayo si Max sa harapan ng pinto ng condo ko. Si Max ay isa sa masugid ko manliligaw, pero ilang beses ko na itong binasted, pero hindi pa rin ito tumitigil. What are you doing here, Max? Tanong ko sa lalaki. Naging alerto ako dahil hindi ko inaasahan na bibisita si Max ngayon. Visiting you? Ngiting sabi nito sa akin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala ka mapapala sa akin? Pinaintindi ko na yan sa'yo. Give me a who is he, babe? Malamig na tanong ni Nathaniel. Hindi ko na malayan na nasa likuran ko na pala to. Sobrang dikit na dibdib nito sa likuran ko. Wala, malumani kong sabi kay Nathaniel. Nilingon ko to, nginitian. Sana ay sumabay sa drama ko si Nathaniel. Ginugulo ka ba niya? Tanong nito sa akin. Lumapit ako sa kanya kaya agad niya akong hinila upang makalapit sa kanya. I am sorry, Max, pero hindi talaga pwede. Pinalungkot kong boses ko para wala na masabi ang kaharap namin. Hindi ako susuko, Alora. Soon you'll be mine. Umalis na ito sa harapan namin. Umatras ako para makawala sa hawak ni Nathaniel pero sadyang malakas ito at hindi na ako makaalis sa yakap niya. Nagkatinginan kami. At nabigla ko nang halikan niya ako. Hindi agad ako nakagalaw dahil sa ginawa niya. Bigla itong huminto sa paghalik sa akin at lumayo ng kaunti. Wala na ba? Bulong ni Nathaniel na tanong sa akin. Ha? Tangi kong nasabi. Wala na bang manliligaw mo? Ulit nito sa tinanong niya. Bigla't sumilip ako sa may balikat. Likod na lang ni Max ang nakita ko. Para bang matamlay ang kilos nito. Siguro dahil natamaan din ito sa akin. Nagtry lang naman ako at baka sakaling siya na, kaso wala talaga akong maramdaman. Hinawakan ni Nathaniel ang bewang ko at giniya ako papasok sa kondo ko. Di na ito pumasok. Salamat pala, pasasalamat ko dito. Sa susunod, huwag kang tumanggap ng manliligaw kung hindi mo kayang panindigan. They have feelings too, sabi nito sa akin. Yumuko na lang ako. See you at the party. May susundo sa'yo mamaya. Nasa banyo ako at nagbababad sa bathtub. 8 pa lang kaya pinapatay ko ang oras sa pamamagitan ng pagbababad sa bathtub. Na magsawa ako'y agad akong tumayot pumasok sa shower room para maalis ang bubbles sa katawan ko. Hinahaplos kong buong katawan. Iniisip ko nangyari sa amin ni Nathaniel ilang months na ang dumaan. Parang kahapon lang yung nangyari. Hindi ko makalimutan ang bawat haplos at halik ni Nathaniel sa aking katawan. Nang matapos ako mag-shower at nagtapis ako ng tuwalya, ay lumabas sa banyo. Kinuha kong lotion at inapply yun sa buo kong katawan. Agad ako nagbihis ng cocktail dress. Hindi naman gown ang pinadala sa akin ni Mommy. Isang maroon cocktail dress na may slit sa gitna ng dibdib. Kaya halos lumuwa ang aking malulusog na dibdib. Nag-apply ako ng light makeup. Dahil marunong naman ako ay hindi ko na kailangan magbayad pa ng isang makeup artist. Agad akong lumabas nang matapos ako sa pag-makeup. Pumunta ako sa parking lot. Ang sabi ni Mommy na tumawag ito sa akin ay may susundo sa akin. Hindi pa man ako nakakarating sa parking lot ay naaninag ko na ang family driver namin. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan at agad naman akong sumakay. Binaybay namin ngayon ang daan papuntang venue ng party. Habang nasa daan ako inalam kung maabutan ko si Nathaniel doon. Dahil nga anniversary yun ng mga magulang niya. Hindi nagtagal nakarating na kami sa venue. Isang hotel palang pinagdadausan ng party. Akala ko gaya nung naunang party ay sa mansion lang ng mga ito. Pero mukhang sa oras na ito gusto nilang maibang ambience. Agad akong bumaba at pumasok sa entrance. Nakita ko agad ng mga mararangyang tao sa party na ito. Walang magpapahuli. Puro magaganda at magarbong mga suot. Alora, iha! Welcome! Mabuti at dumating ka. Nakangiting bati sa akin ni Tita Sheila. Alam niyo naman si Mommy, Tita.
Kailangan talagang pumunta ako. Baka puntahan niya ako sa kondo ko, mahirap na. Believe din ako sa mami mo, napapasunod niya kayo ng ate mo. Sa akin tanging sinatan niya lang ang suwail. Umiiling na sambit nito, nilibot kong aking paningin sa paligid na sana hindi ko na ginawa dahil nagiba biglang mood ko. Magkasama lang naman si Macy at Nathaniel. Nakaangklang kamay ni Macy sa braso ni Nathaniel. Kaya pala hindi itong sumundo sa akin, may pinagkakaabalahan pala. Binalingan ko si Tita Sheila. Alam niyo naman si Mami Tita, sobrang ingay, naririndi ako. Dahil may tumawag kay Tita Sheila ay iniwan na niya ako. Ako naman ay nagpatuloy sa paglalakad at nagtungo ako sa counter kung nasaan ang mga drinks. Tinignan ko muli ang gawin ni Nathaniel na nakatingin din pala ito sa akin. Binalik ko na lang ang tingin ko sa harapan ng counter at nag-order ng ladies drink. Ayaw ko silang tingnan muli dahil nasasaktan ako. Pero wala akong karapatan na masaktan. Ito ang gusto ko, kaya dapat panindigan ko. Ilang buwan na lang ay magsisimula na ulit ako mag-aral. This time ay sa kurso na gusto ko. Noon pa man ay gusto ko nang magturo. Pinagbigyan ko lang si Mommy sa gusto niya. Kaya ngayon tapos na ako sa kursong gusto nito, ay ang kurso ko naman ang susundin ko this time. Kanina ka pa? Bulong na tanong ni Nathaniel. Bigla ay nanindig ang balahibo ko. Dahil hindi ko na malay na sobrang lapit pala nito sa akin. Palingalinga ako. Dahil baka may makakita sa amin. Lumayo ko sa kanya para hindi dumikit ang aking likuran sa dibdib niya. Hindi ba mag-e-enroll ka next year? Sabay na tayo. Nathaniel, pwede ba tigilan mo na ako? Please lang, balikan mo lang si Macy. Ayaw ko ng gulo. Taboy ko sa kanya. Kailangan ko siyang itaboy dahil hindi magandang nararamdaman ko para sa kanya. Sobrang bilis ang tibok ng puso ko at hindi maganda yon. Lumbas ako sa garden na sana hindi ko na ginawa dahil nakita ko lang naman si ate at Axel na naghahalikan. Napangiti ako dahil alam kong nasa mabuting kamay si ate Erica. Hindi na lang ako tumuli sa garden, sa halip ay bumalik na lang ako sa loob. Paggangat ko ng paningin ay nakita kong isang terrace kaya pumunta ako doon. Napatingin ako sa langit. Sobrang ganda ng langit. Namumuti ang mga bituin sa pagningning. Akala ko wala nang mas gaganda sa gabing ito. Tumunog ng isang sweet music. Nakita ko si Macy at Nathaniel na nagsasayaw habang ako'y nandito nag-iisa. Siguro ito na talaga ang kapalaran ko. Nagising ako kinabukasan na medyo masakit ang katawan ko, lalo ng pagkababae ko. Napalingon ako sa katabi ko. Hindi ko sukat akalain na naibigay ko ulit ang aking sarili kay Nathaniel. Tumayo ako at nagbihis. Aalis na ako bago pa ito magising. Lumabas agad ako sa kwartong yun nang matapos ako magbihis. Akala ko hindi na ako makakaalis doon. Mabuti na lang at hindi nagising si Nathaniel. Nasa hotel pa rin pala ako. Dahil wala akong sasakyan ay nagpara ako ng taxi para ihatid ako sa kondo ko. Kailangan kong makaalis agad sa lugar na yon bago ako maabutan ni Nathaniel. Paano ko maiiwasan ng tuluyan si Nathaniel kung itong patuloy na lumalapit sa akin? Siguro'y dapat akong lumipat ng ibang branch. Yung malayo dito, yung malayo kay Nathaniel. Babalik na lang ako dito pagpasokan na. Kaya pinayos ko sa sekretary ang lahat ng kailangan para mailipat ako sa ibang branch. Kahit na mahirap ay kakayanin ko. Manager kasi ako sa isang branch ng clothing company ni Mommy. Gusto ni Mommy na akong magmamahala ng negosyo nito kasi hindi mo na ako pumayag. Dahil nga mag-aaral pa ako. Alam ng lahat na anak, ako ang may-ari. Nakarating ako sa kondo ko at agad na naligo. Pagkatapos ko maligo ay nag-check ako ng email. Napatingin ako sa email na yon. Umawang ang labi ko tinignan ng malungkot ng laptop ko. Bukas ay malilipat na ako ng branch. Bukas ay aalis na ako sa lugar na to sa Cebu ako madedestino. Siguro okay na din to. Kahit saan basta malayo kay Nathaniel. Para talagang makalimutan ko na siya ng tuluyan. Para mawala na siya ng tuluyan sa sistema ko. Baka doon ay makakita ako ng papalit kay Nathaniel sa puso ko. Baka doon ay mahanap ko ang true love ko. Nathaniel is my first love na hindi pwedeng maging akin. Kung siguro hindi lang malayang agwat ng edad namin ay baka pwede pa. Baka pwede pa na maging kami. Ayaw ko mahusgahan ng mga tao. Ayaw ko ding mapahiya ang pamilya ko, lalo ng pamilya nito. Dahil bukas ng alis ko'y kailangan ko ng maghanda. Bukas pa naman ang gabi. Dapat ko ng paghandaan dahil papasok pa ako sa opisina mamaya para maiayos ang lahat ng maiiwan ko. Agad akong pumasok sa opisina, busy ang lahat dahil nga nabalitaan nilang aalis ako bukas. Jerlyn, if ever na may nagtanong kung nasan ako pumunta, please lang huwag mo sabihin.
Kumunot ang noo nito. May iniiwasan ka? Tanong ito sa akin. Agad akong umiwas ng tingin dito. Oo, ito ang makakabuti sa aming dalawa. Wala sa sarili kong sambit. Mabuti na lang talaga't hindi pumunta si Nathaniel sa opisina ko ng araw na yun. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.